Kung babalikan lang natin ang history ng boxing, tanging ang mga nasa mataas na dibisyon lamang ang nabibigyan ng atensyon ng media, promoters, at mga boxing fans. Kaya kung ikaw ay boksingero at lumalaban sa mababang dibisyon, ay malamang hindi ka kilala. Alam nyo mga kaboksing, isa sa pinakamagandang liga siya na nagawa ni Manny Pacquiao ay ang makilala ang mababang dibisyon sa world stage ng boxing na kung dati ay hindi pinapansin. Nagkaroon ng exposure ang lower class tulad ng bantamweight, featherweight at lalong-lalo na ang welterweight division. Tayong mga Pilipino ay likas na maliit lang, kaya kung mapapansin nyo ay halos nasa lower division lamang ang ating mga boksingero. Kung magkakaroon man tayo ng pambato sa mataas na division ay hindi rin nagtatagal dahil sa highly competitive ang mga boksingero dito. Pero alam nyo mga kaboksing, sa tinagal-tagal ng panahon ng paghihintay ay meron na rin tayong masasabing lehitimong banta sa mataas na dibisyon. Kakaiba itong si Weljon Mindoro. Pag binuksan mo ang kahon, instant na siya ay middleweight. Malaki na talaga itong batang ito. Hindi ito gulong na kailangan pong bombahan para lumapad. Siya po is fresh from the box, already a walking middleweight 160 pounder. Yun ang kagandahan ng batang ito. Siya si Weljon Mindoro, aka Triggerman. May edad pa lamang na 25, may taas na 5'11", at may haba ng kamay na halos kapareho ng kay David Benavides. At ito pa ang mas nakakagulat mga kaboksing, dahil may knockout rate lang naman ito na umabot ng 100%. Ibig sabihin yan, lahat ng nakalaban ay knockout. Mindoro was not getting low along the ropes. Here we see him again on the ropes again, and then it was that was it right there. You see, that's where he was having the success. When he had Mindoro on the ropes, he got a little too comfortable, and then and Mindoro was able to use that catch and shoot left hook. And you know, we talk about the punching. Marahil pamilyar na rin kayo kay Weljon Mindoro. From ordinary boxer, turn into a fearless fighter. Paano nga ba nag-transform ang isang Weljon Mindoro? Tara, at pag-usapan natin yan. Pinasok ni Mindoro ang professional boxing taong 2019. Pero bago naging pro boxer, si Weljon Mindoro ay produkto ng palarong pambansa na kung saan ay 3 beses siya napasali dito, taong 2012, 2014 at 2018. Noong mga panahon ito mga kaboksing ay nasa light welterweight pa lamang lumalaban si Mindoro. Wala nang sinayang na sandali at hindi na rin nagtagal pa sa amateur. Nice one to by Mindoro! What a right by Mindoro! Sa kanyang pagpasok sa professional boxing ay nagtala agad ito ng 10 sunod-sunod na panalo by way of knockouts. Pero hindi ito ang nagpatunog sa pangalan ni Mindoro dahil nga kapwa mga Pilipino pa lang ang kanyang mga tinalo. May 13, 2023 nang magkaroon ng test fight si Weljon Mindoro. Haharapin lang naman niya dito ang matibay na Hapon na si Takeshi Inoue. Importante ang labang ito dahil nakataya dito ang WBO Asia Pacific welterweight title. Going to the last round, the last bell and the announcement, it's final round, will probably wake them up. We look forward to that. Sa laban na ito ay nasubukan talaga si Mindoro na kung saan ay umabot pa sa sukdulang 12 rounds ang kanilang naging bakbakan. Good uppercut by Inoue. But Mindoro coming back with his own a little uppercut as well. The uppercut has been the golden punch here in this. Ang masakla pa dito ay naputol ang knockout streak ni Mindoro dahil nagtapos ang laban sa tabla. Pero alam nyo mga kaboksing, ang labang ito pala ang magpapabago kay Mindoro.
After ng Takeshi Inoue fight, ay sa Amerika na nagpatuloy ng ensayo si Mindoro. Dito ay nabigyan siya ng magandang training and conditioning. Nakatulong din kay Mindoro ang mga bagong equipments at mga strategies sa pagpapalakas ng katawan. Dahil na rin sa patuloy na paglaki ng katawan ni Mindoro, ay minabuti na nitong umakyat ng dibisyon from 152 to 160 pounds o middleweight division. At ito ang naging resulta. Unang laban sa middleweight ay pinadapa agad ni Mindoro ang hapon sa unang round lang. Sinubukan pa ng hapon na bumawi pero dito na siya tinapos ni Mindoro. Nice body by Mindoro! Pumasok din rin yung overhand ni Tameda. Mindoro against the rope pero ang daming counter pa siya. Oh! Nice 1-2 by Mindoro! Tameda is down! Tameda is down! Yes! Ah, nice body by Mindoro. Follow by your uppercut. Oh! What a right by Mindoro! After ng panalong ito, ay balik ensayo ulit si Mindoro. Walang sinayang na oras. Ginagawa niya lang ang kanyang routine trainings. Nakatulong din kay Mindoro ang mga quality sparring. Isang taon matapos ang unang laban sa middleweight, ay muling lumaban si Mindoro. Ito ay nangyari noong July 10, 2024. Dito ay nakaharap ni Mindoro ang isang quality opponent na si Tyler Goodyan na isang British boxer. Ito rin ang unang laban ni Mindoro sa Amerika, kaya kailangan talaga na maging impresibo. Hindi naman binigo ni Wiljan Mindoro ang mga Pilipino dahil sa labang ito ay nagpakilala ang Triggerman. Hindi nagpakita ng takot o kahit konting pressure si Mindoro kahit baguhan ito. Kalma lang at very composed. Maganda ang kanyang mga combination, lalong-lalo na ang uppercut na tumapos sa kanyang katunggali. 2 beses bumagsak si Goodyan sa second round at tuluyan na ring inawat ng referee ang laban. Confident, listen, he lands a lot of shots Mindoro and I was like, alright, I got a crazy guy in front of me. Also, he's backing the puncher up. A lot of times punchers don't punch the same way when they're on their back foot. Pressure, both mental and physical at this point. Slick upper body move from Good John, man. You guys talk about it all the time. Sa huling buwan ng taong 2024 ay nagpasiklab muli si Mindoro. Dumayo sa Dubai para sa isang exhibition match. Hindi lang ito basta-basta exhibition match mga kaboxing, dahil lang makakalaban ni Mindoro
ay isang lehitimong boksingero. Si Joel Camilleri, isang Australiano na may record na 30 wins, 15 knockouts at may 8 talo. Mas magiging madali kong sasabihin ko sa inyo na nakipagsabayan si Camilleri kay former light middleweight champion Tim Tszyu at umabot ng 12 rounds. In short mga kaboksing, matibay ang boksingerong ito. Pero panoorin nyo kung ano ang gagawin ni Mindoro. 2004 Olympic champion, still the last American male to claim Olympic gold. Claressa Shields of course. Sa labang ito ay nagpakita agad ng bad intention si Mindoro. Parang gusto na agad tapusin ang laban. Kaya sa pagsisimula pa lang ng round 4 ay all out na si Mindoro. Hindi na binigyan ng kahit kaunting pag-asa ang kalaban. Right cross, clever boxing out of the corner from Camilleri, who's remained responsible, but now he's beginning to be teed off upon by Mindoro. Referee Valery Pastuhov, big full right hand on the resumption, but now Mindoro has got his man going and he's seeking to demonstrate that he is a precise and merciless finisher once again. It's an awful long time to negotiate. Beautiful left hook, but then a right hand in response from Camilleri. But Mindoro really is finding the range on his punches now and wearing all of them flush. He's taken a standing count, back into the breach, steps Mindoro, senses that he's got his man going, he's wrestled him down to the canvas, that gives him some brief respite. The referee wipes the gloves clean and he's walked onto a shot, which was an uppercut, which sends Camilleri to the canvas to take the finish up. Like Mindoro, that could well be a long 90 seconds. Camilleri on the ropes above our commentary position, bobbing and weaving, trying to hold off, but he's taken a right uppercut and the towel has come in. Para mapanatili ang magandang kondisyon ay muling lumaban si William Mindoro. 3 buwan lang matapos ang kanyang huling laban. Dito ay nakaharap ni Mindoro ang kapwa power puncher na si Lucas de Abreu, isang Brazilian. May record na 14 wins with 11 knockouts at may 6 na talo. Mindoro, the fighter from the Philippines, in the brown trunks. De Abreu from Brazil in the black and white. Left uppercut, lead uppercut, left hook off that lead hand. Ooh, for some reason I hear Teddy Atlas. Close your eyes and hit the guy. Oh, big right hand and down goes De Abreu. He knows how to absorb. And then he speaks to the ref immediately. Very, very smart. Oh, couple extra seconds. Mindoro trying to swarm another knockdown. Looking to step in and use power again. Is Mindoro trying to make it 13 knockouts and 13 wins. Oh. Shot there on the inside. Oh, right hand! This is over!
napanatili pa rin ni Wiljan the Triggerman Mindoro ang kanyang malinis na kartada na may 14 wins with 14 knockouts. Ngayong linggo mga kaboksing, June 8 sa Pilipinas, ay muling magbabalik si Wiljan Mindoro. Haharapin ni Mindoro si Omar Ulises Munguia na isang Meksikano. May pagpapatuloy kaya ni Triggerman ang knockout? Abangan.